Nagsimula ang series sa pagbisita ni Kapitan Stridem kay Bucky, kung saan mayroon daw itong ipapakilalang barako na mas malakas pa sa pinakamalakas na hayop sa buong kasaysayan. Ipinabatid ng Kapitan kay Bucky ang tungkol sa isang lalaki na mas malakas pa sa Tyrannosaurus Rex, ang pangunahing predator noong Jurassic period. Sa gitna ng kanilang pagmimina, nadiskubre ng isang grupo ng mga Menero ang isang Tyrannosaurus Rex at isang higantang humanoid na na-preserve sa isang rock salt formation. Agad nilang kinontak ang kanilang mga superior na ipinadala si Dr. Albert Payne na kamukha ni Einstein, upang suriin ang bagong nadiskubre. Ipinaliwanag ng doktor na posible pang buhayin si Pickle, kung saan ang isa pang scientist na nagngangalang Allen, ay gumawa ng isang hakbang upang lumikha ng tamang environment para sa pagkabuhay muli ni Pickle, gamit ang iba't ibang aparato. Ngunit nang maumay ito sa kakakain ng tsokolate, naisip nito na lutuin at gawing steak ang karne ng Tyrannosaurus Rex, na humalimuyak ang amoy sa buong laboratorio at nagpagising sa natutulog na caveman. Matapos magising, labis itong nagulat sa kakaibang kapaligiran na ngayon niya lamang nakita, ngunit pumukaw sa kanya ang isang amoy na pamilyar sa kanya. Sa taas na 8 talampakan, napatigil si Allen the Scientist nang makita si Pickle, habang kinain nito ng buo ang kanyang hapunan. Dahil inakalang nasa peligro ang kanyang buhay, kinuha ni Allen ang isang baril at sinubukan barilin si Pickle, ngunit walang talab ito sa makapal na muscles ng sinaunang tao. Ibinalik ni Pickle ang mga bala na may malakas na puwersa na ikinasugat ng balikat ni Allen, at saka siya niyugyog hanggang mabitawan niya ang baril. Habang ito ay may nais sabihin, tumilapon si Allen nang mahagip siya ng kamay nito, at saka sinubukan tumakas nang magkaroon ng pagkakataon. Ngunit nang siya ay akmang kakainin na ni Pickle, naamoy nito ang isang pamilyar na amoy, at doon ito nagawang maikulong ni Allen. Agad nitong tinawagan ang Sondemakmak na pulis kasama na ang isang men in black, ngunit binalaan sila ni Dr. Payne na hindi sapat ang mga pulis kundi kinakailangan nila ang buong US Army. Maya-maya pa ay biglang nawasak ang pader at lumabas si Pickle na naglilisik ang mga mata. Agad itong sumugod at pinagwawasak ang mga sasakyan ng mga pulis, habang ang kaninang kampante ay agad nang inutos na tawagan ang US Army dahil wala silang panama sa lakas ni King Kong. Nang dumating ang US Army, ay agad nilang sinabak ang kanilang pinakabagong armas na tinawag na MPBM, ngunit maski ito ay walang naging panama sa lakas ng sinaunang tao at ito ay lumipad lamang. Matapos nito maliitin ang US Army, dumating pa ang mas madaming hukbo ng Estados Unidos kasama si Kapitan Stridem, na naghubad upang ipakita ang kanyang respeto kay Pickle. Inalok ito ni Stridem na tumungo sa Japan kung saan siya makakakita ng mga katulad niya, habang ito naman ang unang pagkakataon para kay Pickle na itinuring siya bilang kaibigan at hindi kalaban. Nang dalhin si Pickle sa Japan galing Amerika, sinalubong sila ng mga reporter na nais makuhanan ng malapitan ang sinaunang tao. Isang reporter ang naglakas loob lumapit kay Pickle, ngunit nang nabighani ito sa isang modernong babae, ay sinunggaban niya ito kaya pinigilan siya ng mga sundalo. Kaya matapos lumabas ng Jurassic Park ay natulog ito ng mahimbing. Habang si Dr. Payne ay nagbigay ng kanyang salaysay na si Pickle ay primitibo at walang pangunawa sa tama o mali, nagtipon ng mga tao sa labas ng pasilidad kung saan hawak si Pickle at humihiling ng katarungan para sa nangyaring insidente. Dumating din si Yujiro, na nais makita si Pickle, kung saan nang makalapit ito sa mga sundalo ay natakot sila sa kanyang presensya. Kaya imbis na tumawag ng backup o tumakas ay pinili na lamang ng mga itong magbugbugan, habang pumasok naman ang ogre sa loob ng walang kahirap-hirap. Samantala, nandoon din si Retsu upang masilayan din ang sinaunang tao, kung saan nagtago ito sa likod at sumunod sa isang gwardya upang makapunta sa kinalalagyan ni Pickle. Ngunit nang mapansin siya nito ay pinatulog niya ang gwardya at saka nag-ala ninja upang pumunta ng bubungan, kung saan napagtanto niyang may nauna na pala sa kanya. Nadatnan niya dun si Kosho na pinatulog ang mga gwardya, habang parehas sila ng intensyon na makita si Pickle. Ngunit hindi lang pala sila ang nauna doon, dahil mas nauna pa sa kanila ang iba pang tropang maskulado na nais din makita ang primitibong tao. Habang naiintindihan nilang lahat na sila ay naroon upang kalabanin ang sinaunang tao, sinipa ni Jack ang lungga ni Pickle upang gisingin ito. Kaya nang magising si Pickle ay umihi ito na parang sa hose ng bumbero, kung saan nagulat naman ang lahat nang marinig ang boses ni Yujiro. Nang pigilan ni Katsumi si Ogre ay ininsulto siya nito sa pagiging mahina. Nainis ito at inatake niya si Yujiro, ngunit napansin niyang mabilis na nakuha nito ang sintas ng kanyang sapatos, at saka binato sa mukha niya.
Kaya nang papasok na si Yujiro, ay pinagpilitan nito na pumasok gamit ang puro kalyo nitong mukha, kaya pati ang matigas na salamin ay sumuko. Tinestang ni Yujiro si Pickle kung gaano ito kalakas gamit ang fist bump, ngunit sa lakas ni Pickle ay napagamit si Yujiro ng teknik upang patumbahin ito. Ngunit nang muling tumayo si Pickle, ay biglang tinawag ang pangalan ni Yujiro ng US Army at pinapalabas siya sa loob ng base. Sinabi ng commander na si Pickle ay isang cultural treasure, kaya magalang nitong hiniling na umalis na si Yujiro. Pumayag naman si Yujiro, habang pinaalis din nila ang mga kumpare niyang palagi niyang binubugbog. Sa isang diner, nakausap ni Baki ang kanyang kaibigan na si Rumina, at sinabi niya rito na wala siyang interes na kalabanin si Pickle dahil isa itong cultural treasure, habang interesado lamang siyang makipaglaban sa kanyang amang si Yujiro. Matapos yun, ay bumisita si Baki kay Retsu upang sana magpaturo ng kung fu, subalit